Pag sinabi po natin, you cannot serve both God and wealth, hindi natin sinasabi na atin pong hindi na tayo gagamit ng pera, hindi na tayo mag-i-invest sa mundong ito. But basically, ang sinasabi nito ay sino ba ang susundan natin? Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Hesukristo. Kung nasaan man kayo sa bahagi ng mundo, kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayon sa ating pagsamba at sama-samang pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. At ngayong araw na ito, ating pag-aaralan yung parable na pinamagatang The Shrewd Manager or sa ibang version, The Unjust Steward. Ang passage na ating pag-aaralan ngayon ay nasa Luke chapter 16 verses 1 to 8. No? At babasahin natin yung mga passage or pag-aaralan natin yung mga passage simula verse 1 hanggang verse 13. So ano nga ba yung storya nitong parable na ito? Ating pakinggan ito. Sinabi rin ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo. Gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, 80. Pinuri ng among madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Narinig nyo ba yon? Sa pagkukwento, no? Parang pinupuri ni Jesus yung shrewd manager or yung wais na tagapangasiwa. Right? Ito nga ba ang nais ng Panginoon? Talaga bang gusto niyang i-highlight yung pagiging unjust o yung pagiging shrewd nitong manager na ito? Yun ba yung gusto niyang tularan natin? In verse 1, sabi ng Panginoong Hesukristo, there was a rich man who had a manager, and this manager was reported to him as squandering his possessions. Okay, so tong manager na to, hinire siya ng isang mayaman na tao, no? Isang mayaman na tao. And ang storya is that ito pong manager na to, in other versions ang tawag dito ay steward, no? Pareho lang yan, manager, steward. In Tagalog, anong tawag sa kanila? Katiwala. At kung ikaw ay katiwala, ikaw ay pinagkakatiwalaan ng bagay, ng property, or ng isang gawain. Napakaganda nitong parable na ito kasi makikita rin natin na tayo po ay pinagkatiwalaan din ng Panginoong Hesukristo. We are also stewards. Ano ba yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Well, alalahanin nyo, tayo pinagkatiwalaan ng 4 T's. Ano ba yung 4 T's na yon? We are entrusted with time, talent, treasure, at yung 4th T ay yung truth. Yan, yung katotohanan. What truth is that? That is the gospel of Jesus Christ. So we are stewards. Pinagkatiwalaan tayo. At bilang katiwala ng Panginoon, anong dapat nating gawin? In 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2, itong sinasabi, this is the way any person is to regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Ano ba yung mystery na yan? Yung mystery na yan ay yung katotohanan na ang kaligtasan ay isang libreng regalo na ating maaaring makamtan kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ganap na sakripisyo sa krus.
upang bayaran ang ating mga kasalanan at makaranas ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ito ay isang katotohanan na dapat nating ipamahagi sa ibang tao. So sabi doon sa parable na mayroong isang mayaman at kanyang pinagkatiwalaan sa isang manager ang kanyang ari-arian. At sabi dito in verse 2, sabi dito, and he called him and said to him, "What is this I hear about you?" Ito nakita natin. Ito palang katiwala ay hindi mapagkakatiwalaan. So mayroong mga report. Sabi dito, "What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager." Mayroong mga paratang sa kanya na hindi raw maayos yung kanyang pamamalakad or yung kanyang pangangasiwa. Kaya itong master or yung owner ay itinawag siya at sinabing, magbigay ka ng accounting sa iyong pamamahala. Hindi ka naging trustworthy, you're fired. Sa ating pagpapatuloy, in verse 3, sabi dito, the manager said to himself, "What shall I do? Since my master is taking the management away from me, I am not strong enough to dig. I am ashamed to beg. I know what I shall do, so that when I am removed from the management, people will welcome me into their homes." So pagkatapos siyang tawagin ng kanyang master, nag-alala na siya, hindi niya linabanan yung mga paratang sa kanya. Ngayon nag-isip na siya, paano na ako? Nako, ako'y fired, ako'y sisante na. Saan na ako pupulutin yan? Sabi niya, hindi ako kalakasan para mag-manual labor. At ayoko rin mamalimos. Nakakahiyang mamalimos. So anong gagawin ko? Alam niyo po, yung mga manager dati, sila ay nakatira sa kanilang pinagtatrabahuhan. So ibig sabihin nito, dahil siya ay sisante na, siya rin ay mawawala ng tirahan. No? So ngayon nag-iisip siya, anong gagawin ko ngayon? I know what I should do. So that when I am removed from the management, people will welcome me into their homes. Nakikita natin ngayon yung kanyang pagiging shrewd, yung kanyang pagiging wais o street smart. Nagkaroon siya ng plano. How to preserve his life. How to secure yung kanyang kinabukasan kahit wala na siyang titiran. Ito yung sinabi niya. And he summoned each one of his master's debtors and began saying to the first, "How much do you owe my master?" And he said, 100 measures of oil. And he said to him, "Take your bill, sit down quickly and write 50. Wow. So merong utang itong tao na ito at sabi nitong manager na ito, gawin mo na lang 50, wag ng 150. Tapos, sabi dito in verse 7, then he said to another, "And how much do you owe?" And he said, 100 measures of wheat. He said to him. Sabi niya, "Take your bill and write 80. At ito naman, 20% off ang binigay sa kanyang discount. Now, anong ginagawa ng shrewd manager? Binabawasan niya yung utang nito mga tao na ito para magkaroon ng utang na loob ang mga tao na ito. Right? Sabi ng master, and his master praised the unrighteous manager because he had acted shrewdly. No? Wais. Street smart. Pinuri pa. Siguro nag-iisip kayo, bakit siya pinuri? Parang mababawasan nga yung makukuha ng master. At nagpatuloy sa ating verse. And his master praised the unrighteous manager because he had acted shrewdly. For the sons of this age are more shrewd in relation to their own kind than the sons of light. Anong sinasabi ng Panginoon? Itong mga sons of this age, itong mga hindi nananampalataya sa Panginoon, mas madiskarte pa sila or mas intentional pa sila in securing yung kanilang kinabukasan sa mundong ito. Pero sinabi niya, kumpara sa mga believers, sa sons of light, parang hindi ganun ka-intentional sa paghahanda sa buhay na walang hanggan. Mas intentional pa yung mga tao na naghahanda para dito sa mundo. Ngayon, hindi natin sinasabi na hindi tayo dapat maging excellent or parang maging masinop or galingan o husayan sa ating pagpupundar para sa buhay na ito. Ang end goal natin ay hindi dapat yung ating buhay dito sa mundo.
We should go beyond that. In fact, we should be excellent in all that we do because it honors God. We have to think of eternity, to have an eternal perspective. So pagkatapos ikwento ng Panginoon itong parable na ito, binahagi niya ito ang mga susunod na verses. Sabi niya, "And I say to you, make friends for yourselves by means of the wealth of unrighteousness, so that when it fails, they will receive you into eternal dwellings." So ito na, sabi ng Panginoong Hesukristo, dapat hindi lang yung mga tao sa mundo or yung mga unbelievers ang maging intentional or paghandaan ng future. Kailangan maging shrewd tayo for God's kingdom. Paano yun? Paano natin gagawin iyon? Now, nagpatuloy ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, in Luke chapter 16, verse 9, "And I say to you, make friends for yourselves by means of the wealth of unrighteousness, so that when it fails, they will receive you into the eternal dwellings." Himayin natin ng konti. Sinasabi sa atin ng Panginoon, isa sa mensahe ng ating pinag-aaralan ngayon ay how to be shrewd for God's kingdom is to be wise and invest in eternity. Be wise and invest in eternity. Sabi dito sa verse na ito, "And I say to you, make friends for yourselves by means of the wealth of unrighteousness." So ano ba yung wealth na yan? No, ito yung kayamanan, ito yung mga resources na pinagkatiwala sa atin. So paano nga ba natin may invest yung ating kayamanan, yung ating wealth in light of eternity? Na mayroong pag-isip or pag-look forward sa buhay na kasunod nitong ating buhay ngayon. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. "Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Isa pong magandang paalala sa ating lahat na huwag mag-focus sa mga bagay na nasisira at nawawala sa mundo. Instead, anong sinasabi ng verse? "But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in or steal." Bakit daw? "For where your treasure is, there your heart will be also." Yung ating puso, sinusundan kung ano yung mga importante sa atin. Kaya kung puro mga bagay na madaling mawala, madaling masira, madaling manakaw, yan ang laging susundan ng puso natin. At lagi tayo nag-aalala. Bakit? Kasi, naku, baka masira, baka mawala, baka manakaw. Kaya lagi tayong aburido, lagi tayong nag-aalala. Pero subukan natin mag-invest para sa mga bagay na panghabang buhay, for eternity. Yan. Hindi kayang nakawin yan. Hindi yan kaya masira. Hindi yan kayang mawala. At tayo'y magiging at peace. Our hearts will always be at peace. Because when we invest for eternity, we can be secure. Sinasabi po sa verse na ito, yung ating kayamanan, yung ang paggamit natin ng kayamanan, or where we invest, ito raw ay isang heart issue. Ito ay reflection of what is most valuable to us. So ano nga ba? Ano nga bang valuable sa atin? Things on this earth or things of eternal worth. Yung pong pag-i-invest for eternity or yung pagtulong sa kapwa ay walang kinalaman sa kung ikaw ay mayaman o maraming pera or sapat lamang ang mayroon ka. Naalala ko yung isang kasabihan. Sabi doon, "Nobody is so poor, he has nothing to give. And nobody is so rich, he has nothing to receive." Marami po tayong taong pwedeng tulungan with the wealth, the resources, the money that the Lord has entrusted to us. Kaya dapat tayo ay maging wise sa pag-invest in eternity. That's how we can be shrewd for God's kingdom. Sa ating pagpapatuloy, in verse 10, sabi dito, sabi ni Jesus, "He who is faithful in a very little thing
is faithful also in much. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Ano bang ibig sabihin nito? We are to be faithful in little and much. Kung nasaan man tayo estado ng buhay, tayo ay maging tapat. Paano nga ba? Paano ba tayo dapat mag-handle? How can we be faithful in little? Dapat po natin laging alalahanin na maliit man o malaki, yung hawak nating pera ay hindi sa atin. Ito po ay pera ng Panginoon na ini-entrust sa atin, pinagkakatiwala sa atin. Every spending decision is a spiritual decision. Kailangan po natin na alalahanin na tuwing tayo'y gagastos, ito po ay sa Panginoon. Kaya dapat natin tanongin sa ating sarili, Panginoon, mayroon po ako natanggap. Para saan po ba ito? Alam nyo, kadalasan na ating nakakaligtaan o naisasang tabi ay yung pagbibigay sa Panginoon. Sa totoo lang sa Kanyang lahat. Pero tayo nagbabalik lamang sa Kanya. Lalo na sa ikapu. Kapag tayo nagigipit, minsan ang unang nawawala ay yung pagbibigay sa Panginoon. Lord, saka na ha. Kasi dami kong gastusin. Parang siya pa yung nakakatanggap ng latak o ng tira. Sa Kanya galing ang lahat. And kadalasan, tayo ay nagiging bad stewards or hindi faithful na kung hindi natin ginagamit ng maayos yung pera na binigay sa atin, kaya tayo nagkukulang sa Panginoon. Or nagkukulang para paggastusan yung mga mahalagang bagay. Are we faithful with how we use the money na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Again, sabi dito ng Panginoon, no? He who is faithful in very little thing is faithful also in much. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Anong pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo ngayon? Anong hawak mo ngayon? Mapagkakatiwalaan ba tayo sa mga bagay na binigay ng Panginoon para gamitin natin sa tama? Sa pagpapatuloy ng parable, sinasabi in verse 11, therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth. Ano ulit yung unrighteous wealth? Ito yung mga bagay, ito yung pera na ating ginagamit ngayon. Ito yung bagay na kung saan linalagay ng mga tao ang kanilang pag-asa, no, security. Who will entrust the true riches to you? Ano itong true riches na ito? Anong sinasabi ng Panginoong Jesus? Dito sa buhay na ito, sa mundong ito, tayo pinagkatiwalaan ng kayamanan, ng pera, ng resources. Paano ba natin ginagamit ito? Bakit? Dahil pagdating natin sa Kanyang kaharian, we will be stewarding true riches. No? Yung paglilingkod sa Panginoon, panghabang buhay. Sabi sa Luke 19 verse 17, and He said to him, well done, good slave, since you have been faithful in a very little thing, you are to have authority over 10 cities. Ang sinasabi dito sa buhay na parating, eternal life, you and I will continue serving God. But how can we be entrusted? Paano tayo mapagkakatiwalaan ng mga responsibilities sa buhay na parating? Kung dito pa lang sa buhay na ito ay hindi na tayo nagiging maayos na mapagkakatiwalaan. Pagpapatuloy ng verse, sabi dito, no servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Alam niyo po, itong verse na ito, nung sinabi ito ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tagapakinig, naintindihan po nila ito dahil naintindihan nila yung slave culture. Na ang isang slave or isang alipin ay may iisa lamang master. Na pag tumawag ang master, sasagot po ang alipin na ito. Hindi pwedeng dalawa ang master. Hindi pwedeng sabihin ng isang alipin or ng isang slave na, teka lang, master number 1. Tinatawag ako ni master number 2. Hindi ho. Pag ikaw ay slave or ikaw ay isang alipin, nung panahon na yon,
Kapag tumawag ang iyong amo, ang iyong master, ikaw ay talagang devoted sa kanya. So naintindihan nila ang ibig sabihin nito. You have to be devoted to one. Kailangan nating mamili. Hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. No, hindi po tayo pwedeng dalawa ang sinusunod. Lord, susundan kita ha, pero gusto ko rin sundan yung mundo eh. Sarap-sarap dito sa mundo. No? Mamili tayo. Sino ang ating susundin? Ang Panginoon ba? O ang kayamanan? You cannot serve God and wealth. Alin ang ating susundin? Sino ang ating susundin? Yung ating pagsunod o pag-acknowledge kay God bilang ating master. Hindi siya pwedeng a percentage lamang ng ating pagsunod. Kailangan buong buo nating ibibigay yung ating buhay sa Kanya. Yung ating pagsunod sa Kanya. Yung ating pagtugon sa Kanya. 100%. We need to be loyal to Him. Pag sinabi po natin, you cannot serve both God and wealth, hindi natin sinasabi na atin pong hindi na tayo gagamit ng pera, hindi na tayo mag-i-invest sa mundong ito. But basically, ang sinasabi nito ay sino ba ang susundan natin? Again, yung ating kayamanan o ang pera, it is not evil in itself. Yung love for money, yan yung root of all kinds of evil. Sinasabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, sabi dito, for the love of money is a root of all sorts of evil. Ano raw? Yung money ba? Hindi. Love of money is a root of all sorts of evil. And some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Talagang totoo po yan. Napakaraming tao ang napakaraming paghihirap o pagdurusa or grief. Bakit? Dahil sa maling pagmamahal sa pera or pagmamahal sa pera. It is the root of all sorts of evil. Napakaraming problema kung ito ang hinahabol ng ating mga puso. That's why we have to choose. Kailangan nating mamili. Kanino ba tayo magiging loyal? We need to be loyal and serve God alone. Ang pangako ng Panginoon is that you and I, if we are in His kingdom, if we are subject to Him, siya po ang mag-aalaga sa atin, ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Marahil na marami sa atin nag-iisip, talaga ba, kapag binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, talaga bang matutugunan lahat ng aking pangangailangan? And yung nasa isip natin, kaya inisip natin, Lord, saka na lang kita susundin pag matanda na ako, pag wala na ako masyadong kailangan. Parang hinuhuli natin, no? Pero iba yung sinabi ng Panginoon. Sabi ni Jesus, seek first, unahin siya, His kingdom and His righteousness. At lahat ng ating pangangailangan will be provided for. Siguro tanong natin is, talaga ba? Talaga bang wala na akong magiging pangangailangan sa buhay? Naalala ko yung isang kataga na sinasabing, how will you know that God is all you need until God is all you have? Alam niyo po, sa buhay ko, sa panahon na nakilala ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya ko pong magpatotoo sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kabutihan. You know, yung lahat ng mayroon ako, yan pong lahat ay galing sa Kanya. Lahat ng mayroon tayo ay galing sa Kanya. Marahil mayroon tayong mga pag-alala. Paano ang aking kinabukasan? Paano ang buhay? Kung sundin ko ang Panginoon, paano na? Again, itong parable na ito ay patungkol sa kung yung mga tao na unbelievers, hindi naniniwala sa Panginoon, ay marunong mag-invest para sa kanilang buhay dito sa mundong ito. Hindi ba natin naiisip ang halaga ng buhay na parating? You and I need to understand
that truly God is faithful. That when we seek first His kingdom and His righteousness, all these things will be provided for us. God is good. Let us be shrewd for God's kingdom. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo, sa grasya mo. Lord, lahat ng aming pag-aari, lahat ng meron kami, lahat yan, Panginoon, nagmula sa inyo. Turuan mo po kami, Panginoon, to be good stewards of what you have given us. Ang aming pera, ang aming oras, ang aming talento, at ang inyong katotohanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami maibahagi yung good news of your salvation through your Son, Jesus Christ. Panginoon, I pray na matuto kami na talagang italaga ang aming mga buhay sa inyo bilang our one and only Master, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming sundin. Because we know, Lord, we cannot serve both God and wealth. Ikaw lang, Panginoon. We also know, Lord, na hindi namin kaya sa aming sariling kakayanan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Panginoon, dinadasal din po namin, kung mayroon sa amin dito ngayon, na hindi nila masabing ikaw ang kanilang Master, ikaw ang kanilang Lord, na hindi nila maintindihan, Panginoon, ano ba yung ibig sabihin ng that you are to provide for your children, that to seek you first and your righteousness, your kingdom and your righteousness, and everything else will be added unto you. Lord, kung mayroon po dito naghahanap at pagod na sa paulit-ulit na cycle na pag-invest sa mundong ito at ang daming kawalan, ang daming paghihirap, ang daming pighati, I pray, dear God, that you would speak to them, that you would speak to us, Lord. Kung ikaw ay narito at hindi mo pa nasasabing that God is truly your Master, at ngayon nangusap sa iyong Panginoon at gusto mong ibigay ang buhay sa Kanya, ang sinasabi sa Biblia is that if we place our faith in Jesus Christ and believe in the finished work of His cross, if we genuinely believe, then we have eternal life. If that is your heart, kung gusto mo talagang sundan ng Panginoon, sundin ng Panginoon sa iyong buhay, at maranasan kung paano maging master siya sa buhay mo, then why don't you pray this prayer with me? And just sincerely pray this from your heart. Sabi mo, Panginoon, alam kong sinusundan ko ang mundo, sinusundan ko ang sarili ko except you. I have sinned against you. But Lord, salamat sa pagpapadala sa inyong anak na si Jesucristo na nagbayad para sa aking mga kasalanan. Nananampalataya ako, Panginoon. I place my faith in Jesus Christ alone for the forgiveness of my sins and for my salvation. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Isinusurrender ko ang lahat, Panginoon. Help me. Give me the grace na ikaw ang aking maging Master and Savior. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Para po sa ating mga discussion questions, alam niyo po, napakaganda na pag-usapan at namnamin yung mga aral na ating natutunan. Para maging maganda pa lalo ang ating mga discussion, ito po yung mga questions na maaari niyong pag-usapan. Ang unang katanungan ay, paano ka partikular na naghahanda ngayon para sa buhay na walang hanggan? Pangalawang katanungan, paano ka mas magiging tapat sa apat na T's? Ito yung time, treasure, talent, and truth na binigay ng Diyos sa iyo. At ang huling katanungan ay, ano ang iyong ginagawa upang maiwasan mong maging amo ang pera? Have a wonderful discussion, everyone. God bless.